So mga kois, welcome back again dito sa ating YouTube channel. So ngayon is automatic po yung ating gagawin. So Honda Click 125. So dahil ngayon is wala pa muna tayong TMX na nagagawa. So ito, tuturo ko sa inyo pagkakalas at pagdilinis. So sa Click 125, kailangan nyo ng 8mm para sa cover. And then 22mm sa drive face. Yan yung kinalas ko. Torque drive nya is 19mm. And then, ganyan yung pagkakalas. Napakabilis lang. So, yung pagkakalas ng cover, hindi ko na pinakita, no? So, kailangan check lagi ng belt. Siyempre, every, standard 12,000 kilometers. Magpa-check tayo ng belt natin. 24,000 kilometers, palit na yan. Siyempre, lagi kasama yung mga, roller weights, or bola, kung tawagin. Ram plate, kung yung slide piece maluwag na, kapag maluwag na yung slide piece, kailangan nyo ng palitan yan. Syempre, matik yan. So, medyo ma-maintenance po ang mga automatic na FI ngayon. Kagaya ng Honda Click. Yan yung kanyang ram plate at slide piece. And then, yung mga bola, na kung tawagin is bola, yan po is roller weights. At meron siyang collar, so yung bushing sa gitna ng ating movable drive face. And then, yung mga roller weights niya, andyan. Balis lang kakasin. May pacing yan pagbabalik. So, sa next vlog natin yung pag-assemble. Ito naman, disassemble lang. Paano nyo kakalasin? Napakadali lang. So, once na may kanto na yan, or malalim na yung tama, kailangan nyo ng palitan yan. Matik yan mga boys. And the next natin yung ating clutch assembly or yun sa may torque drive natin. So dito mga kois, ginamitan ko siya ng clutch spring compressor. So yun sa iba, sabi nila is center spring compressor. Pero ito is clutch spring compressor pang tawag dyan. Para pag kinalas natin yung malaking nut, yung 40mm ang alam ko dyan, is hindi siya tumalsik. For safety po yan. Medyo matagal lang siyang gamitin, pero for safety po siya. Safety purposes lang yan mga boys. Yung iba kasi minamodify siya. So impact din yung pinapanghigpit dyan sa ating tools na yan. And then nilalagay na lang parang meron siyang nut para pagpihit, pagtanggal niya mabilis din. So ito naman kahit mano-mano kamay lang, okay lang yan, walang problema yan mga boys. Ito kasi is yung standard natin, So pag napaluwagan nyo na yan, kailangan nyo lang siyang alisin dyan sa tools na yan. Yan po yung ating standard na tools para sa pagkakalas po ng ating pag-disassemble ng ating torque drive or yung clutch assembly natin. So, mas na nakalas natin, yan yung kanyang torque drive, female at male, movable at driven pace, movable driven pace at driven pace. And then center spring, at saka yung kanyang collar or yung guide. And then ito naman yung kanyang clutch assembly. Ganito lang pagkakalas niyan mga koy, simple lang. Flat screw para sa kanyang circlip. Susukitin nyo lang yan. Yun. Napaka-basic. Tatlo yan mga boys. Ang standard dyan, kailangan niyang palit tayo ng bago. Once na kinalas nyo yan, palit tayo ng bago. So, syempre, mga Pinoy, hanggat pwede pa yan. And then, yung kanyang clutch plate, sungkitin nyo lang siya ng flat screw. Makakalas nyo na yan. So may facing yan. Yung makintab, kailangan nakaharap sa lining. Yung magaspang nakaharap sa atin, sa labas. And then, snap ring plier. Gagamit tayo, snap ring plier. Yan, yung hawak kong kulay blue. So, ganun lang pagtanggal ng clutch spring nya. Yung tatlo naman is clutch spring. And then, makakalas nyo na yung ating clutch lining. So, yun yung ating clutch weight kung tawagin. Sa standard, clutch weight po ang tawag dyan. Sa atin, clutch lining.
And then meron siyang tatlong damper. So, ito po yung damper, yun po yung nag-absorb nung ano natin, impact pagbalik ng lining para malas po yung ingay. So ayan, pag oblong na or nadudurog na, kailangan pagta tayo ng bago, ano. Ayan, mga kanalas natin. Spring, plate, torque drive, female and male. Tapos yung clutch hub niya, lining. Ito naman tayo sa ating torque drive. So pihitin nyo lang yan counterclockwise, makakalas nyo na yan. Yung pinaka ano niya, lock guide kung tawagin. Counterclockwise, yan. And then meron siyang tatlong roller. So yung tatlong roller na yan, dyan gumagapang or dumadaan. Dyan nag-i-slide yung ating movable driven pace. So meron niyang mga meron siyang tatlong roller. So huwag nyo siyang paghihiwalay-hiwalayin para yung pagbalik nyo, yun pa rin yung lapat na may babalik natin. So dito sa part na yan, kailangan nyo lang tanggalin yung mga grasa. So kung meron kayong magandang brake parts cleaner or basahan na maganda muna para matanggal nyo yung mga grasa at saka yung mga dumi. So dito sa sa part na yan, kung gumamit mo na ako ng basahan, malinis na basahan para matanggal ko yung malalagkit na. So yan yung parang tumigas na dumi. So hindi siya kaya minsan ng gasolina, hindi siya kaya ng mga parts cleaner. So kailangan lang yan, pag magbubuo na tayo, wala pong grasa na pupunta dyan sa part na yan. Yan po yung nirarampahan ng ating drive belt. Ayan, so kailangan malinis yan. Kasi pag may grasa po napunta dyan, i-slide yung ating belt. So madedelay po yung hatak ng ating motor. So mapapansin nyo, puro bago yung mga basahan na ginagamit ko para talagang malinis. And then, lilinisin pa natin yan ng brake cleaner or brake parts cleaner. So yun yung ginagamit ko eh. Yamalube po yung ginagamit natin. Mabilis siyang matuyo. Pag in-spray nyo, nakakalinis tapos mabilis siyang matuyo. Yan ang kagandahan doon. So yan, dapat dyan palit tayo ng bagong oil seal at bagong o-ring. Kasi pag sira na yung oil seal natin, napapansin nyo, nagpuputik na yung rampahan ng ating belt. So kailangan malinis na malinis yan. So ito mga kuys, paglilinis at saka pagbabaklas lang. Ito naman is reference nyo lang para nasa inyo pa rin kung mag-DIY kayo. Discard nyo yan kung paano nyo siya lilinisin, kakalasin at bubuuin. So kailangan lang talaga mga kuys, meron kayong proper tools. Yun ang mga mahalaga. Kailangan may proper tools kayo. Kasi pag yung mga tools nyo is kumbaga DIY lang din. So pwedeng masira po yung mga piyesa natin. Ang mas maganda, meron tayo kahit mga basic tools. So yung mga magagandang klase. Para hindi makabilog or hindi makagasgas sa ating mga piyesa. So sa part namin mga kuys, yan yung hawak ko is parts cleaner ng Yamaha. Yamalube, pero Honda yung ginagawa natin. Dahil wala pa tayong stock nung parts cleaner na pang Honda. So almost the same lang yan, mabilis matuyo. Tapos ang ganda niyang ipanlinis. Magandang ipanlinis yan ng CVT. Medyo konti lang yung amount. Parang 150 ml lang yan. So mabilis siyang maubos. Pero kahit pitik-pitik lang yung spray natin, magandang panlinis yan mga kuys. Subok ko na yan. Kahit sa matatagal ng mga CVT. Talagang nakakalinis siya ng mga piyesa. Mabilis, ang maganda pa dyan, mabilis siyang matuyo. Yan ang kagandahan mga kuys. Talagang hindi kayo magsisisi. Maganda siya ipanlinis. Sa mga kuys,
siguro mga next vlog natin, sa TMX tayo. TMX ulit. So ito mga kuys, kahit hindi TMX yung vlog natin, pa-share pa rin sa may mga tropa nyo na nakaklik, naka-automatic. So ito, ganito tayo maglinis sa shop. So yan, after nyan, tutuyuin ko pa ng ano yan, pupunasan ko pa ng basahan yan. Pero yung panlinis na yan talaga, mabilis siyang matuyo. Kahit iwanan nyo lang yung peso dyan na ano, yan, natutuyo na ng kusa yan. So final touch nyo lang is magandang basahan. Sa mga kuys, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano siya buuin. Sa susunod na magbubuo tayo ng ganyan, yung pag-assemble naman yung iba-vlog natin, ano. So sa ngayon, kalas at linis lang. Mahalaga, alam nyo siya kung paano kalasin. Yung proper. Pero at least meron tayong reference. So sa mga bago pa dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe syempre, pa-follow sa ating Facebook page, and then pa-share po nitong ating video para sa mga nakahanda Click 125 naman yan. So maraming salamat mga kuys. God bless you all and advance Happy New Year at ride safe always.